What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Pinagmumura ni Kadado itong si BBM at ng kanyang mga trolls nang mabalita niya na idedemanda di umano ito. Grabe naman talaga. Paano ba naman kasi hindi di umano natuwa itong sinatambali Zabongit sa mga pinagsasabi nito sa harap ng social media na di umano may tangkang pananakot ang kanyang mga winiwika at tinira pa ang kanyang sinabi na magkakaroon di umano ng civil war once na may mangyari kay VP Sara. Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman ang birada ni Kadado subukan lang at magkaalaman dahil hindi di umano patatalo ito at di papayag na magipit kamukha ng ginagawa nila sa mga opisyales ng OVP. At dagdag na balita mga kababayan na di umano inurong ang sabpina kay VP Sara dahil sa natakot di umano ang mga taga-NBI sa banta ng MNLF na kung saan ang leader mismo ng MNLF Davao nagsalita patungkol sa mga ginagawang patarantaduhan ng mga iilang AFP at PNP. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sa ngayon nakakaproblema yung bansa natin. About drugs, about nakawan, yung ganon. Ngayon nagrarally-rally. What we want to see happen is that the people will be able to vent out yung gusto nilang sabihin. Ayaw namin nagdodroga yung presidente. Magpa-hair follicle drug test ka. Ayaw namin yung abuso yung congressman namin. Na 200,000 lang ang boto, utangin na nyo, bibirayin nyo ang isang vice president na 32 million ang boto. Na kinabit lang yung presidente, ginamit ito para yung sikat niya, maambunan ka, na yun, nagkaroon ng 31 million na boto, nanalo. Ngayon nanalo na, aba, mayabang na yung pati yung tatay nitong babae, pinalibing yung tatay niya, tarantado ka, wala kang utang na loob. Mali ka kaysa mo daanin. And you are not being a Filipino, a true, warm-hearted na Filipino. You're not being a Filipino. BBM, makinig ka. Kung ganyan ka, hindi ugaling Pilipino yun, asal ng taga-abroad na kung sinong, ewan yun, kung anong rasa yan. Hindi ganun ang Pilipino. Ang Pilipino tumatanaw ng utang na loob, debt of gratitude. Kaya nga kunyari yung tatay ni Sara, pinalibing, yung tatay mo, gagong, putaragis kayo, na 5 presidente dumaan na hindi pinalibing. Nandun lang. Inamag na, puta na, pa-aircon pa yung tatay mo, naagdas na, pinalibing ng isang Duterte, doon sa libingan pa ng mga bayani. At kung sinabi ng matanda, sinong kukontra yan? Putang ina nyo, dami pa ninyong yun, ganun ba? Tinayuan ka. Tapos yan, tatratuhin mo, tarantado ka, na wala kang kakwenta-kwentang utang na loob na tao. Yun yung ginagalit ng mga taong bayan. Yan. Spokesperson lang naman ako Tapos itong, yung anak niya, na ginamit yung popularidad ng tatay at ng anak niya na dapat tumakbong presidente, hindi kayo inikwentro kasi nakiusap kayo. Mag-vice president na lang. Natakot kayo pagka-presidente siya. Presidente ka, talo ka sigurado. Kaya na-neutralize nyo kagad, vice president, kinausap nyo. Kaya use the scheme. Yung ninyo yung budol. Kaya tapos yung nanalo ka, sama-sama tayong babangan muli, unit team. Putang ina binanatan nyo, nilagyan nyo ng palaman, yung CIF, 125 million. Pinainan nyo, gamitin mo na 1 araw. Ang dapat nag-imbestiga dyan, Congress, imbestigahan nyo, si Bongbong Marcos. Wala kayo. Kitang-kita yung asal ninyo. Panay kayong mga walang kwentang tao. Kaya nagagalit ng taong bayan. Harapin nyo. Okay, gusto nyo magharap-harapan tayo? O sige. Mag-declare kaya kami ng People's Audit. Mag-declare kami ng People's Audit. Congress. Marcos. Mag-declare kami ng People's Court, People's Congress, People's Audit. Buksan natin ang libro. Buksan natin yung libro ng Office of the President. Tingnan natin. Give us a reason why we should declare under a people's initiative na gusto namin mangyari sa konstitusyon. Na we have the right as the Filipino people. We will declare a people's congress, a people's audit, a people's court. Buksan natin lahat ng libro ninyo. Office of the President. Tingnan natin yung CIF mo. Give me a reason. Ganun ang gawin namin. Banatan nyo ako. Banatan nyo pa ako. Sige pa, asarin nyo pa ako. Asarin nyo pa kami.
Demanda nyo ko. Give me a reason why I would think that I am pushed to the wall. Bigyan nyo ko rason para mag-declare ako ng People's Court. Do you think hindi ako susundan ng tao? Ha? People's Court. People's Congress. Yari kayo sa People's Congress. Magde-declare yung People's Congress ano? De-declare kami ng revolutionary government. Magde-declare ang People's Congress ng death penalty. Patay kayo lahat. Gusto nyo? Push me to the wall. Yan ang hamon ko. Push me to the wall. Ha? Dahil putang ina nyo, ang yabang ninyo. Ang yabang nyo. Ako, hindi ako mayabang. Matapang ako. Tapang kami. Alam namin, karapatan, katuwiran, katapangan. Ha? KKK. Bonifacio Day kapon. Dinenay nyo yung taong bayan i-celebrate ang Bonifacio Day. Dinenay nyo yung taong bayan ilabas yung galit. Sige lang. Ako naman, sabi ko sa kanila, sabi ko to sa mga nagrarally, hindi na ako lalabas dyan. Kasi ayaw ko mabuhay yung damdamin nila, tapos yung magdatingan nila, tapos nandun yung polis. Kasalanan nyo yan eh. Hindi nyo sinecure yung lugar. Sabi ko nga yung Normandy landing, sinecure mo yung beach para pasukin ng main body. Lahat ng allied forces papasok. To get the foothold. Once you get the foothold kasi nakuha na yung beach, susunod doon, papasok na lahat. Equipment, manpower, everything. Pasok na lahat to gain the foothold. To defeat Germany. That's the purpose. Dito, parang iniisip namin, ano ba purpose dito? Ano ba objektiba dito? Mali. Sabi namin, masasayang ang tao nyo, masasaktan ang tao nyo, enkwentrin yung polis. Ayaw namin enkwentrin yung polis. Bakit? Binibigyan natin ng tsansa ang polis ninyo at yung AFP ninyo na tumayo sila para sa inyo. Yun yung punto. So, planuhin na lang ninyo, fight the war another day. Ganon kami mga military. Paano ba yan, Kadado? Pati ang mga ilang kapulisan at kasundaluhan ayaw protektahan itong si Bongbong Marcos. Kasi kung tutuusin, napaa-under lang sila, nagigituta lang sila sa bangag na administrasyon. At bali-balita na mas marami sa kanila ang naniniwala sa mga Duterte na gusto na nga nilang maibalik ang dating pamumuno. Na kung hindi nyo po alam mga kababayan, si Trillanes pa ang nagwika na marami pa rin sa kasundaluhan ang may kontak sa mga Duterte, partikular na nga kay Tatay Digong. Ganyan kalakas ang impluensya ng tatak Duterte. Papasok ka, alam mong mayayari yung mga kababayan. Mayayari. At aanin nyo pa, aanin mo pa isusubong pa. Putang ina, papayag ako kung lahat kayong namumuno, lahat kayong mga politiko, sumabay kayo. Doon kayo sa harap. Sumabay kayo sa harap. Para kung magkapukpukan na, kayo mapukpok, bato, bonggo, lahat kayong mga tumatakbo, doon kayo sa harap. Kapag ito harap, ito yung PNP, doon kayo sa harap. Para maramdaman ninyo yung tulak ng taong bayan at yung puwersa ng PNP na hatawin kayo. Pagka hindi nyo kayang gawin yon, wala kayong karapatan na hikayatin ang taong bayan na ipagtanggol ang bayan. Hikayatin yung taong bayan, tumayo. Kayo yung makikinabang, mali. Kinakailangan dito, kung gusto nyo ituwid ang Pilipinas, manguna kayo. Wala yan. Ano ba itong nangyayari dito? Ay, no, so, Diyos ko. Kaya nga sabi ko nga kung one time, big time, doon sa meeting, sabi ko, one time, big time. O pro-government, saka mga pro-Duterte. Makinig kayo. Kung one time, big time, ang ibig ko sabihin doon, tapusin na natin to na lahat kayo, sa tingin nyo, tama yung pagbabago, tama yung hinanaing ninyo, ayaw nyo magkaroon ng droga, ayaw nyo maging biktima ng droga, ayaw nyo ng ginagawang nakawan sa Congress, etc. Linawin natin, ano ba gusto natin? Hindi yung confused tayo, ano ba gusto natin? One time, big time, hindi naman maglalabasan yung mga tao. Ganoon, pangit. Kaya sabi ko, lahat ng mga politiko na kumakampi sa mga Duterte, ang kasalita kayo, pagtanggol ng mga Duterte, nasa naman kayo? Yung mga magrarally na may mga inaasam na mga politiko. Wala na si Kibuloy dyan wala kasi nakakulong Pero kunyari pwede siya lumabas, lalabas yan maglitawan na ng baraha. At kayong mga Pilipino na sa tingin nyo, mali yung ginagawa nitong mga tarantado nato sa gobyerno, abay tumayo kayo. Yung one time, big time tayo. Ituwid natin yung bansa natin. At kayong mga vlogger na nagsasalita laban sa akin, may kalalagyan kayo, at yung mga troll, kunan nyo na lang mga picture to mga to, kunan nyo ng screenshot nyo, at ibigay nyo kay Commander Tom, yung impormasyon, bigay nyo. Because babalikan ko na lang yan. Wala, mga sisiw yan Ang kinakailangan ko yung karapin, tong mga to, tong si BBM. Yung may nag-aamon sa akin nga pala, bago ko makalimutan, may nag-aamon sa akin. Nagpapasikat, bopol to, hindi to sundalo Kung ito naging opisyal, alam niya na ang isang opisyal,
hindi babastusin ang kapwa opisyal. Okay? Tingnan nyo ako, nakita nyo ba ako na si Trillanes? Si Trillanes. Sama na loob nyo kay Trillanes. Nakita nyo pa na inupakan si Trillanes? Hindi. Sinasabi ko, may natitira pang tingin ko, kahit hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Trillanes. Mali, palpak, ganun. Ano ka, sundalong kanin. Meron pa natitira sa iyo na kabaitan, hanapin mo yon. No? Pagdasal na lang natin. At ano yan eh, may dahilan, no? Sa lahat. Harapin mo na lang. At ganun din yung ibang mga general. May mga mista ako, may mga lumalaban sa akin, traidor ako. Alam ko yun, maabot sa akin yung informasyon eh. Harapan tayo. Ngayon yung hahamunin nyo ko, anak ng putya naman kayo, tatapang ninyo. Ang may karapatan humamon sa akin si Bongbong Marcos. Yun yung kalibel ko. No? Bongbong Marcos. Kalibel ko yun. Ba't kita bababa? Pumila ka. Kung bababa, kung hahamunin nyo ko, pumila kayo. No? Ang may karapatan ngayon na tinatanggap ko, si Bongbong Marcos at saka si Tamba, ay dalawa muna. May pila pa may pila. At kung ikaw na naghamon sa akin, pumila ka. Tatanggapin ko yung hamon mo. Magharapan tayo doon sa Congress. Sa Congress tayo, doon sa harapan ng Congress, doon tayo magsaksakan. Kung gusto mo, pamili ka, magbarilan, papartidahan kita. Ikaw may baril, ako wala. No? Gusto mo, hantuhan. Nakatali isang kamay ko. Yung iyo, hindi. May kutsilyo ka, ako wala. Yun, papartidahan kita. Kasi tanga ka eh. Tanga ka. Nakamaskara ka. Nakamaskara. Eh ako wala. Tignan mo. Oh, yan. Na, nakamaskara ka, ako wala. Nagsasalita ako, ikaw pinakailan, nakamaskara ka. Ilabas mo yung mukha mo. Ang problema sa'yo, nagamong ka, nagtatapang-tapangan ka, eh hindi naman kita matapang ka eh. Duwag ka eh, nakatakip yung mukha mo. Labas mo yung mukha mo. Labas mo yung kagwapuhan mo. Ako nakalabas eh. Oh, maingit ka pa. Sabi mo, anong klaseng sundalo yan? Hindi Panigurado, kadado, trolls yan, no? Na nagpapanggap na sundalo o baka naman bayaran na kasundaluhan, no? gasgas. Eh, tanga ka pala eh. Hindi gasgas. 1995 ako umalis. Eh, mula 95 hanggang ngayon, ano tingin mong ginagawa? Hindi ako Hindi ako nag-aalaga ng mukha. Gago ka pala eh. Sira ulo tong gagon to. Ang mali sa iyo, hahamon-hamon ka, no? Hahamon-hamon ka sundalong kanin. Ngayon, ang hindi mo iniisip kung pumalag ako, kung pinatulang kita, ha? I-announce ko kung kailan ako pwede, titignan ko yung schedule ko, i-announce ko sa isang vlog kung kailan ako pwede. Harapan tayo, pare. No, harapan tayo. Doon mo pakitang magaling ka. Doon mo pakitang matapang ka. Kasi ako, kahit duwag ako o matapang ako, pupunta ako doon. And I want all the vloggers to see yung mukha nito. Pakita mo yung mukha mo, ha? Kasi ikaw, tanga ka. Wala ka pang pinapatay, alam ko. Wala ka pang pinapatay. Bakit? Kasi nagtatakip ka ng mukha eh. Wala kang tapang. Nagtatapang-tapangan ka for the views. Tapos, gusto ko makita. Kasi depende sa gising ko yung araw na yon. Ito yung sinasabi ko, ha? Kayo, Marcos, Tamba, ang may karapatan na humamon sa akin. Putang ina, magpapadala kayo ng isang vlogger na pipitsukin, tarantado. Kayo marap sa akin, ako hamunin nyo, kakasako. Anytime kakasako. Kayo humamon sa akin. Ngayon, ako, bababa ako doon sa specific date na yon, sa specific location. I want it in Congress. Make a hero out of me. Kasi I will decide, di ako lalaban. Patayin nyo ko doon, sa harap ng tao. Kasi kayo, hindi nyo naintindihan eh. Hindi kayo veterano, hindi kayo nakakaintindi. Ang isang NPA, patayin mo. Papalitan ng 10. Ang isang Muslim, patayin mo. Papalitan ng 10. Yun yung sad, hard reality sa bundok. No? Patayin mo ako. Sa tingin mo, hindi ako papalitan ng 10. Sa tingin mo, hindi ako papalitan ng 7 milyon na FGF, 100 milyon na Pilipino. Pakita mo yung mukha mo. Para habang buhay, nagtatago ka, putang ina ka. Pakita mo yung mukha mo. Habang buhay ka, hahanapin ng mga taong bayan. Kasi kakampi ko taong bayan, gago. Pati asawa mo, pati anak mo madadamay sa ginagawa mong kabaliwan. Hindi mo alam yun kasi hindi ka pa pumapatay ng tao. Kaya nga, hahamon-hamon kayo. Gago. Hahamon-hamon kayo. Pumila ka. Number 73 na ako. 73. May nakapila 74, 75, 76. May 77. Lahat yan tutumba. Tutumba lahat yan. Pagka sa takdang oras at petsa na pinili ko. Kaya 73, 74, 75, 76, 77. Number 78 ka. Hindi. Meron pang dalawa na mauna sa'yo eh. Na? Tinatanggap ko yung hamon mo. Natanggap ko yung hamon mo. Tanggalin mo yung mukha mo ha. Gusto ko full coverage tayo pagka naging kwento tayo. Harap-harapan tayo. Kita, full blown. Makita. Kasi tignan ko yung tapang mo. Na kaya mo yung anak mo, yung asawa mo, hahantingin kayong, lahat kayong pamilya mo habang buhay. You have 119 million Filipinos who will hunt you down. Alam mo ganun-ganun lang maghamon ng tao. Tang-ina ka. Gago. Wala ka alam. Sasabihin mo ako, suntalong wala. Sasabihin mo ako, mag-o-order ng advance.
And then, magre-retreat ako, yung sundalo ko tanga. Tanungin mo na sundalo ko. Nandiyan naman sila, buhay pa eh. Tanungin mo. Meron nga sa rally. At ngayon, yung mga sundalo ko, mga retirado na, may kanya-kanyang buhay na, retirado. Tapos, pumipila na sila. Sir, sama ako sa iyo, sama ako sa iyo. Security kami, sir. Kasama kami sa iyo, sir. Security ni Inday Sara. And it's about leadership, gago. Leadership. Ha? Bakit yung sundalong retired, matanda na, yung iba dyan, nagrarayuma na, Master Sergeant, sasama pa sa akin para mag-secure kay Inday Sara? I might have done something in my past life when I was a lieutenant. Nakasama kong mga yan na bata pa. I must have done something na na-inspire sila. Na habang buhay, sasama sila sa akin. May nakita sila sa akin na katapangan. Kaya konting-konting katapangan. May nakita sila sa akin, konting-konting leadership. Kaya ikaw, gago ka, ha, sundalong kanin, gago ka, tanggalin mo yung maskara mo, magpakilala ka. Magpakilala ka, no? And bababa ako ng Maynila at tinatanggap ko yung hamon mo, sasabihin ko yung petsa. Titignan ko lang yung schedule ko. BBM at itong si Tamba, no? At kung sino man yung putang inang congressman na nagpadala nitong gagong to, no? Bakit ba papadala pa kayo? Ako lang direct yun yung hamunin, babackfire yan eh. Kita mo to, walang alam yan eh. Papadala nyo. At kung magpapadala kayo ng riding in tandem, siguro yun yung patay ako. Kasi pagka ako nakaiwas at nakuha ko ang gamit niyan, hindi ako nagdadalang baril ha, nakuha ko yung baril niyan because I know how, uuluhin ko talaga. Kaya kayong mga riding in tandem, mag-ingat kayo sa akin. Kasi hindi ko kayo bubuhayin. Siguro yun yung patay ako. Kasi pag ako, nakuha ko kayo, babarilin ko, hindi kayo makauwi sa pamilya nyo. Hindi kayo makukuha ko yung ID nyo. Kaya huwag kayong babanat na may ID. Pag-usapan natin ngayon yung latest pronouncement ng MNLF, yung nakabase sa Davao, na naka-ready na sila na magbigay ng security detail sa Vice President Inday Sara. Mga retired MNLF integris, mga sundalo na nag-retire na, naka-ready na volunteer mag-provide ng security kay VP Inday Sara dahil yung pagkatanggal ng kanyang mga security. Ito, pakinggan natin ang statement ng MNLF. Security of the Office of the Vice President needs it, the Moro National Liberation Front, under the leadership of our beloved chairman, Professor Norm Misuari. We will make initiative and provide security details kung kailangan ng Vice President. Tumawag na sa akin yung mga retired MNLF integris, yung mga commanders natin sa ground ng MNLF, mga best fighters natin, yung mga expert talaga, veteran fighters natin. They call me, they are just waiting for the order, and then we will file the necessary protocols kung paano namin sila ayusin legally. Kung gusto niya battalion size, we can provide it. Anyway, that is just for security reason. Take it not offensive to the other parties. This is just, kung titingnan ng PNP, tulong ito ha, this is not a threat. It's about time to pay kung ano man ang ma-augment namin. This is not a threat, and this is for the good and best interest for our country. Okay, so ayun, napakinggan natin ang I think si Commander Abdul Aziz sa Davao. May tinatawag na MNLF integris nung una, ito ang unang lumaban against sa government, yung MNLF. Kaya lang, nung nagkaroon ng peace agreement, yung mga qualified na MNLF fighters tinanggap na naging sundalo. So, marami na sa kanila ang nag-retire sa ngayon. Actually, nung battalion commander ako sa Caraga Region, may 4 akong sundalo na MNLF integris. Mga maasahan. Kaya kinuha ko sila na security escort ko. Kasi malaki ang tiwala ko dahil mga fighters ito eh. So, retired na sila. Mga siguro 4 or 5 years ago nag-retire na. Yun na, retired. So, sila yung nagbo-volunteer na maging security detail ng ating BC Pangulo. Kasi nirelieve nga yung mga sundalo na naka-detail security ng BC Pangulo, Vice President, at pinalitan ng mga pulis na hindi naman niya kilala, hindi niya pinagkakatiwala ng na-monitor ko lang, I'm not sure about this. Hindi niya ata tinanggap. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa security detail ng BC Pangulo. But ito, napakagandang balita ito,
Mabuti naman at nilinaw ng MNLF commander na it's not a threat. Gusto lang nilang tumulong. Okay? Kasi meron na tayong peace agreement, government and this MNLF, MILF. Wala na, tahimik na po. So, for the sake of peace, para hindi naman problema ang Vice Presidente, kasi magkaibigan matalik si Pangulong Duterte at saka si MNLF Chairman Nor Miswari. Okay? So, yun po tungkol sa security. Okay. Usap-usapan naman sa military circles, itong nangyari, yung aksyon ng AFP Chief of Staff na nirelieve. Nirelieve niya lahat yung mga sundalo na nakadetail kay BP Sara. Na wala naman lang due process o hindi inimbestigahan nang dahil lang sa may subpuena, nirelieve pa, ipapaimbestiga, I think, PNP. So, maraming nagre-react. Unang nabasa kong reaksyon si retired Major General, retired Brigadier General Orlando De Leon. Nako, mabibigat o maanghang ang mga salita niya against sa AAP Chief of Staff. Sino pa? Nick Sotelo. Sino pa? Major General Edgardo Arevalo. May column siya sa, I think, Manila Times. I-discuss ko in detail later on. Ito, ang i-discuss ko lang galing kay retired Rear Admiral Philip Kakayan, PMA class of 1981. Dito sa kanyang sinulat, in-explain niya yung implications ng pag-relieve ng AFP sa mga security personnel ni BP Sara na hindi man lang inimbestigahan ng AFP. Pinabayaan nila ang pulis na mag-imbestiga. So, basahin natin itong sinulat. Yan yung panahon na gustong gurgurin si VP Sara, mga kababayan. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito, no? Grabe talaga. Buti na lamang walang nangyaring masama sa kanya. Dahil matagal na nang pinaplano ng bangabangag na gurgurin ng ating Vice Presidente. Sinulat ni Rear Admiral Kakayan. Sabi niya, if the mere issuance of a subpoena against soldiers performing their duties becomes a basis for relieving them from their duties, it could have significant implications for both the individual soldiers and the military organization. Using the issuance of subpoena as grounds for relieving soldiers from duty undermines their morale and disrupts the functioning of the military organization for the following reasons. So, diniscuss niya. Okay. Sa ngayon, yung namamonitor ko lang, maraming hindi nakagusto, maraming dismayado sa ginawang pag-relieve kaagad sa mga security detail ni BP Sara. Kaya nga ang AFP, dahil siguro nakakatanggap ng mga negative comments, yung comment section ng AFP social media page, sinara na para hindi na sila makabasa ng mga negative reaction. So, kailang tuloy-tuloy pa rin ang mga reaksyon. Ito, PMA class of 1981, nagre-react. Yon si General Arevalo, I don't know anong class ito. Maraming nagre-react. So, bakit nakaka-low moral daw ito yung ginawa na pag-relieve sa mga security ni BP Sara? Dapat pala, ang mag-imbestiga ang AFP mismo. Kasi sa AFP, meron ng court martial, meron ng manual. Susundin lang yon, manual for court martial. Yung mga security ni BP Sara, dapat i-court martial. Ang mag-imbestiga, ang AFP mismo, hindi yung sinumpuena ng pulis ba o ano at doon na lang pinaubaya. Okay, so number 1, reasons. Presumption of innocence. Soldiers, like any citizens, are entitled to the presumption of innocence. Premature relief based on a subpoena alone disregards this principle and could be seen as prejudging their action. Ayun. So, inosente yung mga sundalo. Huwag mong i-relieve kagad. Number 2, impact on operational readiness. Removing soldiers from their posts without a thorough investigation can disrupt military operations and compromise mission readiness. Number 3, erosion of morale. Ito ang delikado. Instead na magtrabaho ng gusto ang sundalo, hindi na, mag-ingat na sa sunod. So yung morale, mababa. Soldiers may feel demoralized if they perceive
that their leaders Paano ba naman hindi ma-demoralize sa mga ito, hawak-hawak ng mga bangag. Tapos ang inupo pa ng mga hepe, napasusunod, napatututa. Kaya totoo ang balita na marami sa mga kasundaluhan at kapulisan natin ang may ayaw sa mga ginagawa ng mga bangag, no? Saan ka makakakita ng hepe na ang ginagawa ay kasipsipan sa bangag para tumaas ang posisyon kamukha nila Torre, Marbil at Bronner. Grabe talaga. will not support them against external challenges while performing their duties. Ano yung external challenges? Yung subpoena. External yun. So, ang panawagan, lalo na si General De Leon, very vocal, dapat sana ang AAP Chief Staff hindi pumayag na isubpoena yung mga sundalo. Dapat ang mag-imbestiga ang court martial within the AAP. Okay. Number 4, risk of misuse. If subpoenas become a routine basis for relieving soldiers, this could be weaponized against individuals to sideline them or interfere with military functions. Number 5, accountability mechanisms. The military already has internal systems such as court-martials and disciplinary procedures to address potential misconduct. And then number 6, ito importante, civil-military trust. Frequent interference by external legal bodies in military operations might strain relationship between the military and civilian institution, fostering distrust. So pati ang mga civilians mawawala ng respeto or trust sa military. Then number 7, leadership impact. Commanders may hesitate to give lawful orders in critical situations if they fear repercussions for their soldiers, potentially undermining authority and decision making. So, yun po, mga kuro-kuro ng mga retired PMA generals tungkol sa pangyari. Salamat sa MNLF, sa readiness nila na mag-provide ng security kay BP Sara, but it should follow protocol, yung legal process. Hindi pwede na dapat aprobahan ng